But initially nga, forms. And those emergency tags, when we translated it, kasi sir, in Chinese characters. So when we translated it, lumabas yung blood type, may mga names. It's like looking at the dog tags during the Vietnam War. Yung mga dog tags po ng mga sundalo, American and Filipino, the same purpose. Kung mamatay, at least makita mo yung tag, kung sino siya, ano yung blood type niya, when he's injured, anong dugo ang isasalin mo. So, we can say na partially it's authentic. And as to kung saan galing, yeah, it may be used to deceive yung mga workers doon na they are being this pogo, illegal pogo is being run by Chinese military or Chinese police. And sinabi ko sir na and ma'am na this may be authentic kasi yung part ng investigation namin na ginagawa, itong Pogo Hub na ito is being run also by a WUL or retired police officer from Xiamen. So, yun po yung kinukumpirma namin. I will not state the name dahil naiimbestigahan pa namin, but yun po yung nakumpirma namin. Maybe the uniforms are being used by scalawag members ng mga foreign nationals na nagtatrabaho ngayon sa Pogo na yun. And maybe, pwede rin po yung sinasabi nila na ginagamit na panakot doon sa mga workers. Thank you, Yusek. With your permission, ma'am, I still continue? Yeah. To PAGCOR, I just want to ask PAGCOR, magkano ba ang nababayaran nitong, let's backtrack a bit, no? Itong Lucky South is a duly licensed, once upon a time, a duly licensed Pogo company, no? Yes, Tama? Mr. Senator. So from then on, nung kailan siya nagpalisensya, magkano nababayaran niya? It got its licensure starting on December 11, 2019 as a customer relation service provider. Then it was given a license as a Pogo licensee on October 28, 2020. So based on our records po, kulang po ito. Pero kung January to December 2022 and January to October 2023, Lucky South po was able to remit a total of 164,458,963 po. I will have to get po the data for 2021 and 2020. Sorry, the 160 million is? For January 2022 to October 2023. Okay. And how about since 2019? Papakuha ko lang po. Yung 2019, sir, wala po because hindi po nagbabayad noon ang mga service provider ng monthly fees. This 160 million is in the form of franchise tax? Regulatory fee, sir. Regulatory Bukod fees. pa po yung franchise tax that is paid to the BIR, sir. BIR, okay. This is only paid to PAGCOR. Yes, sir. Correct. And that's my next question. The BIR, nababayaran yung PAGCOR, nasaan BIR? Nababayaran si PAGCOR? So, ibig sabihin, may gross gaming revenue, correct? Based Eternity here buy. po, minimum guarantee fee lang po siya. So, minimum guarantee fee siya. But that's, may basis ba equivalent in income ang minimum guarantee fee to BIR? Attorney Tibayan? Mr. Chair, Madam Chair, I'm aware that there is a franchise tax being paid based on the MGF. So, yun po, in lieu of all taxes. So, wala na pong income tax pag ganun pa. Because I'll show you this income statement because we're looking at the income statement ng Lucky South, no? And this might just caveat, no, baka may timing issue dito.
That's why I want to get the numbers from PAGCOR. But if you flash the income statement ng Lucky South, nalulugi siya in 2022. In 2021, it lost 1.7 million. In 2022, it lost 1.6 million. But then again, it paid PAGCOR on 2022-2023 160 million. No? So, paki-flash lang. So in other words, may income na hindi nare-reflect sa financial statements. And this is, I say this because this is common to many of the POGO companies that we have been assessing. Yung Zunyuan, ganyan rin. Yung Hongsheng, ganyan rin. At kaya nakita namin na merong undervaluing pagdating sa declaration sa BIR and sa kanilang financial statements. In other words, nagbabayad sila sa PAGCOR, hindi sila nagbabayad sa BIR. So let me flag BIR to look at this angle. Pakitingin nga itong ginawa nyo rin to nung kay Alice ko. So the same argument dito sa Lucky South 99. Pakitingin nga. Kasi meron silang binabayaran. In short, may binabayaran sila sa PAGCOR, wala sa BIR. Because ang declaration nila, lugi. Yes, Mr. Chair. Madam Chair. And then, I'd like to ask si Mayor. Mayor, when you issued itong mayor's permit, ano ang mayor's permit niya? BPO ba siya or e-casino? Mayor Capiel? Yes, Your Honor. Nung una po, noong 2019, BPO po siya. That was November 11, 2019. 2019, BPO siya. Apo. And yung business permit niya throughout, BPO siya. Hindi po. That was 2019 and 2020. Noong 2021, POGO na po siya. 2021, POGO na siya. Flash natin. Meron pa tayo. Okay. Pero alam niyo ho, meron siyang dalawang lisensya. Meron siyang BPO and meron siyang e-gaming. Diba? And I understand, PAGCOR, na nagsabay itong kanyang lisensya at one point, correct? Yes, sir. So nagsabay yung lisensya siya. So ibig sabihin, yung kanyang negosyo, dalawang klase. It might be isang kumpanya, pero dalawa yung kanyang pinagkukuhaan ng negosyo. No? But in your, tinitignan ko itong business permit nyo, kung BPO siya, in 2019 and 2020, bakit wala siyang gross sales tax? Kasi ang POGO is only, tama ba, attorney? Pag POGO ka, 5% in lieu of all taxes, di ba? Pag BPO Yes, ka, yes. you have to pay LBT, your local business tax, correct? Yes, sir, as well as the income tax, sir. As well as the income tax to the BIR. But in the declaration dito sa business permit, during 2019 and 2020, wala siyang income. No? Yun lang po ang dinedeclare sa amin. Bali, ang alam din namin, in lieu of the local taxes, sa PAGCOR na po Yes. talaga magbabayad. Only when it's Your Honor. e-gaming. Only with its e-gaming. Pero pag BPO siya, normal corporation siya. Meaning you have to pay just like any other normal corporation. No? Opo, hindi po siya nag-declare sa amin. Inaudit Wala nyo ba, po siyang- inaudit nyo ba ho siya? Kasi may power ang treasurer to audit. Pwede nyo hingiin yung kanyang income statement, pwede nyo hingiin yung kanyang audited financial statements, and you can audit. Ang declaration sa inyo should be gross sales tax based on gross sales. So, meron bang hiningan nyo ba ng mga dokumento ito?
Actually, hindi po kami aware doon. Maybe our treasurer can Andiyan ba answer si to that. treasurer? Wala po siya ngayon, di namin kasama. Oh, pero Your basic Honor. to, Mayor, lalo na pag kita ng bayan, dapat aware tayo dahil kita ng bayan to eh. And then I understand also 2021 PAGCOR, BPO pa rin siya, tama? Kailan huminto yung kanyang BPO permit? 2021, sir. Correct. So 2021 dapat mayroon pa siyang declaration sa LGU. Yes, sir. So but in this dito wala siyang declaration sa LGU as BPO. Ito, yan. I'll show that. There. No? Dapat 2019, 2020, 2021, BPO siya eh. As BPO, ordinary corporation ka lang. Then you have to declare your gross sales and pay the corresponding business LBT, local business tax. No? Kaya Yes. mababa yung kanyang binabayaran. Kaya nga, to be honest, tama ho si Vice Governor Nanay Pineda eh. Pinanood ko yung dalawang hearing ng provincial government nung nag-imbestiga dito. For 14,000 pesos, nadungisan yung buong pangalan ng PORAC dahil dito sa Pogo Hub na ito. No? Ako sangayon ako sa kanya. No? Sayang, no? 14,000 pesos pero itong dungis, mahirap tanggalin ho to. Lalo na may namatay, may na-torture, may human trafficking. Di ba ho? So yung aking na-observation dito na dapat 2019, 2021, BPO siya. Tsaka yung lono, nakita ko is really BPO. Tama po ba, Mayor? Yes, Your Honor. Ang original BPO niya, ang original lono niya is BPO. So in other words, just like any other corporation siya. Opo, Your Honor. Yeah. Nung nakita ko rin, no, I was pinadala yung dokumento at papasalamat ako, Mayor, nagpadala kayo ng mga dokumento. Meron siyang mga permits, no? Na-inspect ba itong Pogo Hub na ito mula nag-umpisa siya? Meron ba hong inspection ng, let's say, kasi pag mag-apply ka ng occupation permit, may inspection yan eh. Napuntahan ba ng mga engineers natin to? Yes, Your Honor. Nandito po si engineer para... Sige po, engineer. Napuntahan ba ito? Yes, Your Honor. Before the issuance po ng occupancy, tinitignan po namin kung nag-comply po sila dun sa mga plano sinubmit nila. May physical inspection to. Physical inspection. Okay. Pakisubmit na lang sa amin yung inspection report. Yung pong sa inspection report po, yung ini-issue namin is yung occupancy permit po, Your Wala Honor. ba kayong site inspection report? Kasi may observation, mga ano-ano. Yung ano lang po is yung compliance niya dun sa as-built plan na sinubmit na sinasubmit po sa amin ng applicant, Your Honor. Pero mayroong pumupunta doon physically. Yes po, before the issuance po, even before the issuance ng building permit and issuance ng occupancy po, nag-inspect po kami. Okay. Sige po. Nakita ko doon sa pinadala niyo, Mayor, na may pinadala kayong sa amin na parang narration ng nangyari based sa inyong karanasan. At doon po sa narration, nasabi niyo na meron 2 beses na nagpadala kayo ng composite inspection team. Tama po ba? Yes, Your Honor. Anong dates yun, Mayor? Yung una po nung August 25, 2023 with the PNP and our team sa munisipyo. Yung pangalawa po nung May 3, 2024 with our team and the BFP, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may interject, kasi parang may timeline na rin na nakikita tayo. I'd just like to ask a question, Mayor, tungkol sa 2019. Well, Mayor po kayo mula 2019, hindi po ba? Yes po. Okay po. Tapos, nag-groundbreaking po yung Phase 3 ng Lucky South 99 noong 2021. Tama po? Groundbreaking ng Phase 3 noong 2021.
Hindi ko po alam kasi hindi po kami nasabihan ng groundbreaking kung may groundbreaking man sila. Pero yun po yung... May photo po ng groundbreaking, and kung hindi po ako nagkakamali, nandun po kayo ng groundbreaking. Ang gusto ko po itanong, nung 2021 kasi, nasa ilalim po tayo ng ECQ. So, bakit po napayagan yung groundbreaking? Your Honor, hindi ko, kung makita ko po siguro yung picture as far as my recollection, wala po akong alam na pumunta po ako sa groundbreaking sa kanila. Pero may, Ewan ko lang po pa. pero may pinayagan po ba kayong groundbreaking noong 2021 ng Phase 3? Wala po akong matandaan, Your Honor. Itanong ko na lang po sa inyo ulit, baka mamaya ng konti. Sige po. Salamat, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. In line with that, dahil na buksan ng ating chairman yung pandemic at na mention rin to ni Dr. Casio, may papakita ho kaming this one. Okay yung video natin. Yeah, just this one na lang. Just this one. Yung mga buildings doon, nag-umpisa, show it? Ito? Can you show it? Oo. Oo. Hindi. Ito. Anyways, in a while, papakita ko na lang ho yung video. Andyan na yata. Meron ho kasi kaming nakuhang, alam niyo ang Google medyo advanced na ngayon. So you get the timeline. Nakita namin, nag-umpisa yung construction ng 2019. Tapos may mga buildings, pakita na lang ng staff namin. Yung 2020, in 2019. Your Honor, if I may po, with that picture po, sa Manwali po yan, hindi po sa Pulumabayan. If I may interject, Sen. Sherwin. Actually, Mayor, sasabihin ko sana bago kayo komento dito sa photo na to, na ito rin po yung photo na meron ng opisina ko ng sa pagkaalam po namin, groundbreaking ng Phase 3 ng Lucky Star 99 noong 2021, nung kasalukuyang nasa ilalim pa tayo ng ECQ. And sa photo, kayo po yung nakapamewang dito. Of course, lahat nakamask kasi nga po kalagitnaan ng pandemic. So Actually, hindi po siya groundbreaking. Nagpasama sila na mayroon silang titignan na property. Gusto nilang mag-invest rin sa Barangay Manwali. Malayo po sa malayo po sa Pulumaba. If you want, we can take you there po. Hindi po yung groundbreaking hindi po groundbreaking yan sa Pogo Hub doon, Madam Chair. pero Mayor, sina Cassie Lynn po yan, di po ba? Yung nakatalikod. Yes, Your Honor. Okay, salamat po. Can you show itong, okay. Medyo may yan. And Sen. Sherwin, sorry, nakaitim. Siya po si Wood Warren. Mr. Wu ang pagkilala po sa amin. Mr. Wu ang pagkapakilala sa inyo. Yung first name niya po, hindi ko alam. Ayun, tama. Wu Duaren. Wu Duaren. So, pagkapakilala nga sa inyo, Mr. Wu. Apo. Okay. Sa pagkaalam po namin, siya nga si Wu Duaren.
So sila pong dalawa, si Cassie Leong at si Wu Duaren, sila po yung itinanong ko sa inyo kanina na mga pogo bosses. So yun po. Salamat po. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. So, pakita lang namin yan. 2019, ganyan po yung itsura niyan. And then, March of 2019, December of 2019, may mga nakatayo na, nagko-construct. And then, February of 2020, hindi pa ito nag-ECQ. Pero, halos matatapos na. And then the next nakuha namin time lapse is October of 2021. Tapos na pati yung phase 3. So in other words, o patapos na. So in other words, from February of 2020, nag-March kasi yung lockdown eh. March yung lockdown. Tapos on and off tayo, kung matatandaan nyo, on and off tayo. 2021, nasa ECQ pa rin, limited ang construction. But in this particular case, nakita rin namin na even during the pandemic, tuloy-tuloy yung construction nila. Actually, the same rin yan nakita namin sa Bamban. We showed you the time lapse. So, in other words, Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagan niyo sila mag-construct during the pandemic time? During pandemic po, dahil napaka-busy natin lahat sa pagsiserve po sa ating mga kababayan, affected. Lahat naman po tayo affected by the pandemic. Honestly, hindi na po kami nakakapunta. Ang location po, ang geographic location po ng Pulumaba, hindi ka talaga dadaan ng Porac. Angeles po ang magiging daan mo, Mr. Chair. Kaya kung di mo pagsasadya ng Angeles, hindi ka talaga makakapunta sa area. Wala pong daan yan from Porac going to that area. And up to now, ganun po ang sitwasyon dyan po. Pero siyempre humihingi sila sa inyo ng permit, lalo na yung barangay siguro. Kung sinasabi niyo hindi niyo namalayan, sigurado ako yung barangay mamamalayan yan. Dahil barangay captain yun eh. Ang barangay po kasi ng Pulumaba is a dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Kaya talagang ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulumaba. Wala siyang barangay. Ang entry-exit niya po sa Angeles. Wala kaming entry-exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko, hindi man sila aware dyan. Kaya yung construction po nung pandemic, talagang naitago rin po sa amin, Mr. Chair. Sinasabi niyo, Mayor, paki-flash nga ulit, walang barangay na nakakasakop dyan? Walang punong barangay na Walang punong barangay po na nakakasakop dyan. dyan sa lugar na yan? Opo, Mr. Chair, wala po. Parang kakaiba yan. Parang ngayon lang ako nakakita sa buong Pilipinas na may lugar na walang barangay jurisdiction. Opo. Actually, yung income din nila sa province, naka-hold dahil wala po silang mabigyan ng share. Wala dun sa quarry po. May quarry po kasi dyan sa Pulumaba. Naka-hold yung quarry shares nila dahil hindi nila alam din kung kanino barangay nila po ibibigay. Extraordinary po ang situation dyan dahil Porac nga po siya, we admit, it's on our territorial jurisdiction. Pero yung geographic location po niya, kakaiba talaga. Dahil pagsasadyain mo po siya, ang entry-exit mo, Angeles, walang entry-exit po ng Porac. Pero more Mr. so, Chair. akong tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita, nabigyan ng building permit. Diba? Parang kung akong tatanungin, dapat mas mapagmasid tayo dyan sa area yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari dyan. Yung opinion ko yun dahil alam naman natin na meron tayong in-issue na business permit, meron tayong in-issue na building permit, alam natin na 47 buildings ang itatayo, at alam rin natin na naka-ECQ at may pandemya pa at that time. So, parang mahirap tanggapin na biglang
parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. No? So, that's my opinion and analysis of kung anong nangyari. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong, nasabi nyo kanina na meron kayong inspection noong August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho nung August 22, 2023? Noong August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong may meron kayong in-issue na office order, no? And, Tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays. Tama po ba? Tama po. Kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po, nung August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the mayor's office, the engineering, the Menro, at kasama rin po ang PNP ng Porac. So may kasamang PNP doon? Kasama po, nandyan po sa picture Okay. And namin. anong objective nitong inspection team? Bakit kayo nag-issue ng ganito? Upon the request po ng PNP chief para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng Pogo Hub ay entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Angeles siya. Hindi talaga sa Porac. So hindi nyo i-inspect dito yung Pogo Hub? Sen. Sherwin, if I may just interject, nagpapaalam po ang PAOK na mauna na munang umalis. Si Yusek Cruz. Kayong lahat, pero may iwan po si Yusek Cruz. No, ma'am. Oh. We apologize. We have a Alright. meeting, ma'am. Okay, the USEC will remain. I have to leave together with DOJ Yakat, ma'am. We have another meeting for the filing of the cases against Lucky South this week. So good luck po sa meeting and salamat sa inyong pagdalo and it's good Yusek Cruz will be staying on. Salamat, sir. Salamat, Sen. Sherwin. Mabalikan ko lang, Mayor. Ang objective ba ho dito ay yung pero nakasulat dito, you are hereby ordered to immediately conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 Outsourcing Incorporated located in Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac. So may target kayo. Gusto nyong i-inspect itong Lucky South 99. The PNP is requesting assistance to conduct an inspection of the said establishment and so on. So meron kayong target na i-inspect. Tama? Itong Lucky South 99. Opo, yes, Your Honor. Okay. At meron kayong pulis na kasama. Meron po. Okay. And anong naging resulta nitong inspection? With limited access po, so far wala naman pong nakitang any criminal acts or any violence doon sa area. Parang business as usual lang po. Diba, narinig ko doon sa provincial government hearing na hindi kayo pinapasok hanggang sa labas lang kayo? Itong inspection team? I-correct ko lang po yung hindi pinapasok. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. And by the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective na peace and order ang inyong
dapat maatupag dito eh. Yes, Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala o namin nangyayari talaga na that's a private property na madalas. Kasi parang ang tono may objective kayo. No? I-inspectionin ho namin ang Lucky South 99. Sinama nyo yung police. No? Yes. Pero ang inspection hanggang labas lang. Walang Sen. tunay na Sherwin, inspection. Yeah. pwede pong magdugtong sa tanong. Mayor, kasama niyo po ba sa inspection na to si dating Chief of Police Colonel Guardaya? Kasama ho namin noong August 25, 2023. Your Honor. By any chance po yung inspection sa August 2023 na kasama si Colonel Guardaya ay siya po yung humiling nito sa inyo na inyong gawin? Yes, Your Honor. Ano po yung mga dahilan niya ba't siya humingi sa inyo bilang mayor na inspection ninyo yung Lucky South 99? Honestly, alam ko po noon dahil bago-bago lang siya to inspect siguro yung area of responsibility niya. Nakasama po yan. Kaya she requested the inspection. So parang just to establish a baseline or wala ba siyang concerns or maaring natanggap na mga ulat na dapat ninyong i-check as a composite team? Kung hindi po ako nagkakamali, kasama rin yan doon sa yun nga po, 'di ba, may mga na-dump na mga kaya siguro nag-ocular na rin doon. Nauna na po yung dumping nung Yeah. siyam na tao. Talaga pong hindi lamang siguro para ma-familiarize sila Yes. dun sa area, pero talagang magre-raise ng concern po yung ganyang klaseng karahasan. Opo, kundi ako nagkakamali. At Mayor, kahit pagkatapos nung may siyam na na-dump na tao, tas humiling si Colonel Guardaya na inspection ninyo yung Lucky South 99, kahit kanina sabi ni Colonel Guardaya, hindi naman taga Lucky South 99 yung siyam, pero pambihirang klaseng karahasan yun eh. Kahit ganun po yung naunang nangyari, hindi po nag-insist yung composite team nyo na papasukin kayo. Kahit pa po private property yun. Kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable na nilimitahan nila kayo, considering kayo po yung local chief executive. Opo, I believe pag mag-aalugog na po siguro, search warrant na po siguro ang kailangan nun. Salamat, Sorry. Sen. Sherwin. Yeah. Thank you, Madam Chair. Nakita ko kasi intention nitong composite team. Meron kayong BPLO, may zoning officer, may sanidad, may mayor's office representative, at may PNP. Actually, ginagawa ho talaga yan ng mga LGUs. Kahit ako, ginagawa ko ho yan nung mayor ako. Dahil ang police, by its own, hindi pwedeng pumasok. Kakasuhan ho talaga sila. Pero ang pwede lang makapasok is LGU. Dahil marami silang powers. Meron kang sanidad, meron kang zoning officer. Kaya nakita ko dito, ang intention, para makapasok sila sa loob. Kasama yung police. Yes, Your Honor, pero talagang limited access lang po ang ibinigay Correct. nila. Ang pinagtataka namin ni Senator Risa is bakit hindi nyo in-insist
Andyan yung intention eh. Bakit hindi niyo ho in-insist? Opo. Dahil meron na kayong, parang sa tono ho nito, may target tayo, Lucky South 99. May PNP tayo kasama. Composite T para makapasok hanggang loob. Nandyan na ho lahat. Bakit ho tayo biglang parang hindi ho natin tinuloy yun? Oo, kung nag-insist po yung team, baka kami naman po ang kasuhan. Meron bang, nung umatras na ho itong team na ito, I'm sure in-report ho sa inyo, tama po ba? Yes, Your Honor. Anong ginawa niyong pagkasunod? Dahil wala naman pong report na any criminality na nakita doon, kaya wala naman po kaming wala naman na-report sila na any violence nga. Pero may kasama kayong PNP eh. Di ba ho, kung ang intention nyo hindi ho peace and order, hindi ho kayo magpapadala ng PNP. Di ba may intention kayong meron ho kayong objective eh. No, kaya may PNP ho kasama. Di ba? Opo, kasi sila po yung nag-request nung pagpunta po doon. Kaya kasama namin sila. Meron ba ho kayong pagtapos ho niyan, meron ba ho kayong i-report, let's say, sa police na hindi ho kayo pinapasok, hanggang labas lang ho kayo? Wala, kasi para sa akin, walang inspection na nangyari. Ang nakasulat ho dito, conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 outsourcing. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. And wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. At ang tinatanong ko naman ngayon, alam niyo ho, narinig ko rin sa mga doon sa provincial government, pinanood ko ho to in 2 hearing. Sinabi niyo na hindi kayo pinapasok kasi baka makasuhan kayo ng trespassing, etc. Ang in-insist niyo hindi ho kayo pinapasok. Ang tanong ko ngayon, nung hindi kayo pinapasok, meron ba kayong ginawang mga action para malaman ho to ng otoridad na hindi kayo pinapasok? So far po, dahil wala naman kaming nakitang with limited access din po, wala naman din po kaming may re-report, Mr. Chairman. Oh, hindi, limited access nga because hindi kayo pinapasok. But did you make any subsequent action? Let's say, nag-report ho kayo sa provincial government na hindi ho kami pinapasok. Nag-report ho kayo sa provincial director na hindi ho kayo pinapasok. Dinocument niyo ho ba yung hindi pagpasok? At gumawa ba kayo may mga action ba kayong ginawa na para makamit niyo yung objective niyo of inspection? May joint inspection report po kami na sinubmit sa inyo po. Nag-report ba, sabi nga na Chair, nag-report ba kayo sa PAGCOR na merong hindi kami pinapapasok? Kasi ang punto ho natin, inspection ho to eh. Ang punto ko kasi, kung noong August 22, 2023, nagawa nyo yung inspection at naniniwala ako na andun na ho yung mga criminal na yon. Dahil sa lawak ho nito at nakita ko hindi ito masiset up in 1 month or 2 months eh. Taon na ho sila nag-ooperate doon. At kung nagawa itong inspection, doon pa lang, mahihinto na natin itong problemang ito. So, ang tanong ko ho, bakit ho tayo huminto nung hindi na tayo pinapasok? Bakit tumigil na ho tayo doon? Yun ang nakadidetect ko ho dito sa mga dokumento eh. Opo, At Senador. doon sa testimonial nyo, doon, again, no, pinanood ko ho yun. Narinig ko ho, sinabi nyo na hindi kami pinapasok dahil baka ma-demanda ho kami. Yes, Your Honor.
So alam pero niyo hindi kayo... nandyan po sa joint inspection report namin yung nakita ng dun sa limited access po namin. Opo. Kasama naman po namin ang police. May palagay ko meron din silang actual report to report to the IRAPS. No, pero napakababaw po yung discovery nila. The team found that the wastewater overflowing along the road due to the absence of drainage canals outside of the premises connecting to the water outfall. So ito lang ho yung kanyang na-report. Sana ho nakita niya na merong human trafficking, meron hong mga, sabi nga ni Yusek Gilbert, nakakalat ho doon yung torture equipment. No? Sana nakita ho natin yung prostitution. Ang nakita ho nila walang outfall dahil nasa labas lang ho sila. Yeah. Maybe kailangan din namin ng search warrant po Hindi niyo ho para makapasok. Hindi niyo ho kailangan ng Mr. search Chair. warrant. Tsaka ho, yung sinasabi niyo kung bakit yung PAOK kailangan ng search warrant, ang LGU, kakailangan, mali ho yun. Ang simple answer, LG ho kayo, sila hindi elected official. Kaya kailangan ho sila ng search warrant. Meron ho kayong visitation powers at inspection powers. At sang-ayon po ako kay Board Member Canlas. Sinabi niya kung mayor siya, makakapasok siya. At sasabihin ko sa inyo, nag-mayor po ako na 9 na taon, nagagawa rin ho namin yun. At ako, natatandaan ko, kung meron ayaw magpapasok, lalo ako nagdududa.